Kadalasan ay mayroon tayong iniidolo. Tapos, yung mga idol natin ay pinipilit nating gayahin kahit sa mga maliliit na bagay o sa mga desisyon sa buhay. Pero yung iba talagang malalim yung pagkakaidolo nila na talaga namang sa lahat ng aspeto ay ginagaya nila ang kanilang idolo. Kahit mali na, kahit nakakasakit na, at minsan kahit labag na sa batas. Katulad halimbawa nitong si Ginoong Peter William Sutcliffe na naging kriminal na tsumugi sa napakaraming kababaihan doon sa Inglaterra. Akalain mo ba namang gawing lodi yung dating sikat na Jack the Ripper sa London? Yung original na Jack the Ripper, ang hobby ay iskabetsehin ang mga kadalagahan noon. And additional trivia lang ha, isa ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa mga pinaghihinala ang Jack the Ripper noon. Tama ang narinig nyo mga kosa, si Dr. Jose Rizal ay pinagbibintangang kriminal doon sa London nung kapanahunan niya. Pero itong si William Sutcliffe na trip sundan itong lodi niyang si Jack the Ripper ay naghasik ng lagim magmula 1969 hanggang 1980. Lagpas isang dekada niyang pinahirapan ang sangkapulisan noon ng Britanya dahil paikot-ikot siyang nang bibiktima sa kalakhang Northern England. Dahil nga sobrang tindi ng ginawa nitong si Sutcliffe, itinuturing nitong isa sa pinakamalaki at pinakamagastos na manhunt sa buong kapulisan sa Inglaterra. Bumuo pa sila noon ng kung tawagin ay The Reaper Squad. Kinailangang seryosohin itong si Jack the Ripper II. Bakit nga ba hindi? Akalain mo ba namang umabot sa 13 mga kababaihan ang inutang na buhay nitong si Sutcliffe? Bukod pa ang 7 babaeng nakaligtas pero halos bawian na nga rin ang buhay. Martilyo at chef's knife ang paboritong sandata nitong si Sutcliffe. Bali ang diskarte niya ay papaluin niya ng martilyo sa ulo ang kanyang biktima. Tapos paglalaruan ng katawan, tsaka niya tatad na rin ng saksak ang mga ito. Paminsan-minsan ay gumagamit din siya ng screwdriver, pero halos pare-pareho lamang ang kanyang diskarte sa pagsasagawa ng kanyang krimen. Ang sangkapulisan ng Britanya ay naalarma na ng husto at halos gumuho na ang pag-asa at masira na ang dignidad habang ginagawa nitong si Sutcliffe ang kanyang mga krimen. Kinailangan nilang interogahin ang halos 250,000 mga tao. Humalughog din sila, naglagpas 1,000 kabahayan bago nila talaga nahuli itong si Sutcliffe noong 1980. Base sa record ay makailang beses na ngang naisalang sa matinding interogasyon itong bidang kontrabida natin. Pero lagi niya nga napapatunayan o lagi niya nga nakukumbinsi ang mga investigador na wala talaga siyang kinalaman sa mga nangyayaring krimen. Lumala ng lumala ang tensyon at natakot na ang mga tao nang lumawak na ng husto ang lugar kung saan nang bibiktima itong si Sutcliffe. Noong una ay pawang mga bayarang babae lamang ang mga biktima niya. Pero bandang huli ay nadadamay na rin, pati ang mga mas bata at wala pang kalaban-labang mga estudyante. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, bago pa naging kriminal itong si Sutcliffe, ay madalas itong kumuha ng mga bayarang babae. Isa sa mga ito ay niloko at pinagnakawan daw siya na naging dahilan kung kaya naman nagkaroon siya ng malalim na galit sa mga ganitong babae. Una siyang nakategi ng babae noong 1975. Pero bukod dito ay may mga nauna na siyang sinubukang biktimahin. Kagaya nga ng sinabi ko kanina ay gamit ang ball hammer, papaluin niya ang ulo ng mga above na biktima niya at sa loob ng higit 10 taon ay paulit-ulit niya itong ginagawa at paulit-ulit niyang nalulusutan ang mga otoridad. Ang 7 babaeng nakaligtas sa marahas na kamay nitong si Sutcliffe ay nagdanas ng napakatinding trauma. Ayon nga sa kanila, ay lumalapit itong si Sutcliffe sa target nito at nakikipagkaibigan. Wala daw silang nararamdamang panganib habang kasama nila ito. Napakabait daw at napakagalang sa mga kababaihan kahit pa bayaran ang mga ito. Nagtataglay si Sutcliffe ng napakaamong muka. Idagdag pa ang husay nito sa pakikipag-usap. Kung kaya naman, magaling nitong naitatago ang kanyang maitim na balak sa lahat ng kanyang biktima. Subalit pag nagkaroon na si Sutcliffe ng pagkakataon na kadalasan ay kapag wala ng muwang ang kanyang target o nakuha na niya ang tiwala ng mga ito, ay aatake na siya sa hindi inaasahang pagkakataon at direksyon. Isang sorpresang pag-atake na nagdudulot ng napakalaking pinsala sa ulo. Sa bandang huli ay nanaig ang sangkapulisan ng Britanya dahil sa loob ng 10 taong investigasyon ay nahuli nila ang nooy na tinaguriang Yorkshire Ripper. Matapos nga ang mahabang paglilitis ay napatunayan nga ng sangkapulisan na itong ang si Sutcliffe ay nakategi ng 13 kababaihan at tumangkapang pumatay ng 7 pang babae na ang iba pa nga ay mga minor de edad. Itong malupit, tumanggap ang bida natin ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pero noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19,
Kaya na deadball na ito sa loob ng kulungan itong si Sutcliffe. Bagamat maraming gustong tumegi o kumuha ng buhay nitong si Sutcliffe sa loob ng kulungan, ay namatay siya sa pamamagitan ng sakit sa puso or cardiac arrest. At yun nga mga kosa, dito na nagtatapos ang kwento nitong si Yorkshire Ripper na si Peter William Sutcliffe. See you sa next episode mga kosa. Bye-bye!